Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin po pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP or Ripple. At ang sabi po rito ay whales dump 25 million coins amid price drop. Ayan. Meron daw pong mga whales ang nagbenta ng malaking amount na XRP. Ayan, umaabot po ng 25 million na coins. Ayan. Binagsak po nila ito or binenta po nila ito ng minsanan. At ang masama pa rito ay sinabay po yan nung bumabagsak. Ngayong bumabagsak ang presyo ni XRP. Kaya yan na nga, bumabagsak na ang presyo ni XRP ay sinabayan pa ito ng isang malaking dump. At nagdulot po ito ng isang matinding selling pressure para kay XRP. Kaya ayan, marami pong mga nadismaya dito. At ayan, bago po tayo pagpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Riyan, whales are reacting to Ripple's XRP's recent price drop, dumping 25 million coins to a new wallet amid XRP's slump. According to data from Whale Alert, an XRP whale shifted 24.7 million XRP worth $15.04 million to a Luxembourg city-based centralized exchange, Bitstamp. Kaya yan. Yung mga whales ay nagpakita na po ng reaction dito sa bumabagsak na presyo ni XRP. Ayan, dahil sa bumabagsak po na presyo nito ay parang nawalan na ng interest ang mga whales, kaya nag-decide po sila na mag-liquidate na ng kanilang asset dito kay XRP. Kaya yan, sila po ay nag-dump ng 25 million na XRP. Ayan. Ito po ay kanilang base po sa Whale Alert, yan, na nakakita or nakatrace sa transaction na isinagawa ng mga whales na ito, ay ipinasok po nila ang kanilang 24.7 million na amount ng XRP token dito kay Bitstamp. Yan, isa po siyang Luxembourg city-based centralized exchange. Pinasok po nila rito kay Bitstamp ang kanilang 24.7 million XRP token na nagkakalaga po ng $15.04 million. At alam naman po natin na kapag ang mga whales ay nagdi-deposit or ipinapasok po nila yung kanilang malalaking holdings sa mga exchanges, ay sinyalis po yan na sila ay magbebenta or magdadump. Pero yung kabaliktaran naman po nito ay kapag ang mga whales ay nagpo-purchase ng malalaking amount sa mga exchanges at kanila itong wini-withdraw or inilalabas sa exchange, ay sinyalis naman po ito na sila ay may intensyon na i-long term hold ito. Kaya ayan, kung pag ganito po na may sila ay kung ang intention po nila ay ilo-long term hold po nila ito, ay ang magiging epekto sa presyo ng crypto asset ay tataas. Ngunit yung kabaliktaran kung saan ay sila po ay nagdi-deposit dito at sila ay para mag-dump, ay syempre babagsak po yung presyo ng crypto asset. Kaya ngayon ay ganyan po ang kalagayan ni XRP ngayon. May maraming mga whales na po ang nagda-dump ng kanilang XRP. After a promising start to March, XRP is down by 0.6022 in the past week. It is widely known that XRP has significantly underperformed compared to the broader crypto market. This is largely due to the ongoing lawsuit between the US Securities and Exchange Commission and Ripple, which has caused uncertainty over XRP's regulatory status. Kaya yan na nga. Itong si XRP ay patuloy pa rin po na nakakaranas ng pagbagsak. Siyempre, marami pong mga naging nakakaapekto rito sa pagbagsak ng XRP. Kasi maging si Bitcoin or ang buong crypto market ay nakakaranas na rin po ng matinding price correction.
Kaya syempre, hindi naman pwede na nakakaranas lahat ng mga crypto market tapos si XRP lamang ang umaangat. Ayan, di bali na lamang kung talagang may matinding na kaganapan or development dito kay XRP para mangyari yan. Pero most cases ay hindi po. Kapag majority po tipo ng mga crypto market ay nagsisibagsakan po ang lahat. Kaya lalong-lalo na pag si Bitcoin. Yan, si Bitcoin po kasi talaga yung sinusundan ng lahat ng mga crypto currencies. Kaya ayan, maliban dito ay itong si XRP ko po kasi ay patuloy pa rin po siya sa kanyang underperformance. Ayan, hindi po siya gaanong nagpapakita ng magandang gain. Yan, or kaakit-akit na gain kumpara po sa ibang mga cryptocurrencies. Kaya nga marami akong nababasa dyan na mga nagko-comment na sana ay nag-invest na lamang ako sa ganito or nag-invest na lamang po ako sa ibang cryptocurrencies. Mas mataas pa ang kinita ko kumpara sa pag-i-invest dito kay XRP. Kaya yan, meron akong mga nababasang ganyan. Kasi yan na nga, marami na rin nagsasabi na talagang itong si XRP ay nag-underperformance. Hindi po niya kayang tapatan yung ibang mga ipinapakitang gain ng mga ibang mga cryptocurrencies. At ang posibleng dahilan daw po rito ay yung kasalukuyang nagaganap na legal battle or lawsuit ng US SEC at ang Ripple. Kaya yan, patuloy pa rin yung kanilang labanan sa yung kanilang legal battle na ito. Kaya may mga eksperto na nagsasabi na hindi talaga makakaangat ang presyo ni XRP or hindi talaga ito magpapakita ng magandang performance hanggat hindi natatapos ang kanilang kinakaharap na kaso ng Ripple. Kasi ito po yung parang nagdudulot ng takot sa mga investors para magkaroon ng parang peace of mind na hindi po sila natatakot or magkakaroon sila ng parang safety or magkakaroon sila ng magkakaroon po sila ng confidence na mag-invest dito kay XRP. Yan, kaya nga maraming mga eksperto ang umaasa na sana ay matapos na yung legal battle na ito ng Ripple at ang US SEC. The latest whale movements around Ripple XRP indicate bearish sentiment for the asset over the past week. Furthermore, CoinGlass data illustrated a significant drop in open interest in volume. This hints at decreased market activity around XRP and reduced positive investor sentiment. Kaya yan. Ayun na rin po kay CoinGlass ay bumagsak na rin po ang open interest at saka volume ni XRP. Yan, base po yan sa kanyang mga nakalap na datos. Nagpapakita lamang po ito na bumagsak ang market activity ni XRP at bumaba na rin po yung positive investor sentiment ng mga investor or traders dito kay XRP. Yan, parang nawawalan na po sila ng gana or nawawalan na po sila ng interest dito kay XRP. Kaya ibig sabihin ay yan, kaya walang gaanong nagaganap na mga transactions or market activities. Kaya yan, mukhang nagsisialisan na, unti-unti nang nagsisialisan ang mga investors ni XRP. Kaya yan na nga, gaya na nga sinabi ko kanina, meron akong nabasa na mga comments na yan, sana ay nag-invest na lang ako sa ibang mga cryptocurrencies at sapagkat kung nag-invest ako sa ibang mga cryptocurrencies ay mas mataas pa yung aking kinita kumpara sa pag-i-invest dito kay XRP. Kaya yan po yung mga nababasa ko. Kaya ayan nga, ngayon ay syempre maraming kasi napaka-negatibo po yung balita na ito tungkol kay XRP. Ayun, maliban po pala sa mga whales na ito na nag-dump ng kanilang 25 million na XRP, ay meron din pong isang nakalipas na balita na maging ang Ripple ay nag-dump na rin po ng malaking amount na XRP.
galing po yan sa kanilang escrow account. Kaya yan, yung mga ganyan po na mga pangyayari ay talagang yung dulot po talaga yan, magdudulot po talaga yan ng mga selling pressure. Kaya pabagsak ng pabagsak ang presyo ni XRP. Kaya yung mga pangyayaring yan, mga kaganapan na yan, ayan po siguro yung parang nagbibigay ng pressure sa mga whales na ayan, umalis na or mag-liquidate na ng kanilang asset dito at lumipat sa iba. Kaya ayan, ngayon ay napaka-negatibo po ng ating mga balita ayan kay XRP. At ayan, meron na akong nababasa na parang hindi po nila nagugustuhan ang mga negatibo na balita dito kay XRP. Pero yan po talaga ang nangyayari at hindi naman po natin pwedeng iwasan ang mga ito. At manatiling positibo hanggang sa huli. Ayan, at syempre kailangan pa rin po nating malaman kung ano talaga yung mga nangyayari rito. Kaya ayan, pero pagdating naman po sa aking sariling pananaw dito kay XRP ay long term po talaga siya. Sa long term ay base sa aking spekulasyon ay makakabangon naman po siya. Nakadepende na rin po sa kalalabasan ng kanilang kaso. Yan, gaya nga ng mga eksperto kung saan ako ay sumasang-ayon sa kanila na kapag natapos po yung kanilang kaso ay dito na po talaga mag-uumpisa na makabangon ang itong si XRP. Kaya habang sila po ay habang may kinakaharap ang Ripple na kaso ay mananatili itong parang nasasakal. Yan, sinasakal po siya ng US SEC at nahihirapan po siyang makahinga. Kaya yan. Pero kung pag nakawala na po itong si Ripple sa pagkakasakal ni US SEC ay ayan, dito na po siya makakahinga ng malalim at dito na po siya mag-uumpisa na magpakita ng magagandang performance. Kaya yan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.